Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Muli na namang nakilala ang mga Pilipino sa buong mundo. Ito po ay dahil sa isang Pinoy nurse, health worker, mga kaibigan, ang nagturok ng kauna-unahang COVID vaccine sa United Kingdom. Ayon sa mga hindi kapani-paniwalang sinasabi ni Presidente Duterte, gusto niya raw na yung COVID-19 testing ay ilagay sa sa mga health centers. Ano yan, para maging libre, di ho ba? Siyempre, health centers, libre yan. Pero sa Taiwan, mga kaibigan, kung dito po gumagamit sila ngayon ng yantok para ipamalo. Hindi naman daw, sabi nila, hindi para ipamalo, para sukatin. Yan lang ba ang panukat? Kung dut-duting ka niyan, di ba? Susukatin ka nga, dut-duting ka naman. Kung dito, yan to, kung ano-anong katarantaduhan ang naiisip, napawang mga, taliwas sa realidad. Kumbaga, unrealistic na mga band-aid solution. Sa Taiwan, nakita ninyo, ito sa Taiwan, isang Pilipino ang pinagmulta ng halagang $3,500 dahil po sa ginawang paglabag sa protocol, quarantine protocol. 8 segundo lang tumagal yung paglabag. Sipin ninyo, isang iglap lang halos yun. Pinagmulta siya ng $3,500. Sabi naman po ng mga mga nagsisipag-aral sa University of the Philippines ng law, si Justice Leonen ay isang taong hindi raw po mapasusubalian ang integridad. Sino pagkukumparahin mo yung abogado ni Bongbong at saka ito? Ano integridad meron nyo? Sipain ko pa yun. Yung nagsabi na mas magaling daw kumanta si Charis Pempenko kaysa kay Lea Salonga. Hindi raw sikat si Lea Salonga. Mas sikat daw si Charis Pempenko. Yung ba mga maninira sa integridad ng isang mahistrado ng Korte Suprema? Si Kapil Silapit, Banat, Rapid Fire! Eto, nakatatawang balita ngayon, mga kaibigan, si Presidente Duterte raw ay nag-alok, muli, na magre-resign o magbibitiw sa pwesto kung merong makapagdadala sa kanya ng kahit isang tao sa publiko na aaminin ito in public na siya ay nagsuhol kahit na piso kay Presidente Digongyo. Yan ang sabi niya. Di ba comedy?
Meron ba nanonohol ng piso? Kahit yung pulubi, ayaw nang tanggapin niyang piso eh. Tapos susuhulan ka ng piso. Ano kapalit ng suhol? Makakuha ng kontrata, pabor na mga kontrata, konsesyon sa gobyerno, piso. Tell it to the Marines. Magre-resign. Ito ka na naman eh. Sawa na kami dyan. Bantad na tao dyan. Gasgas na yan, linyang yan. Na ako'y magre-resign. Marami raw espekulasyon na ang mga cabinet members at siya ay tumatanggap ng pera. Ayan. Sabi ni Presidente Digongyo, "Look, I give you this guarantee. Just bring a person who will say that he gave us a peso. I will resign tomorrow." Mamaya, malalaman ninyong kasinungalingan ito mga kaibigan Tingnan ninyo Ngayon, basahin muna natin sinasabi niya. Just one person, one affidavit. Ibig sabihin isang tao lang. Tapos gagawa ng affidavit. Siyempre, affidavit, pipirmahan mo yon. Under oath yun. Susumpaan mo. No invention. Wala raw mag-iimbento. Just the truth. Katotohanan lang. That he says. Kanyang masasabi niya na kami tumanggap ng pera. Just bring him before the public and announce it, and if true, kung yan daw ay totoo, I will tender my resignation as President of this Republic. Marami na hong ulit niyang sinabi yan, iba't ibang bagay, mga kaibigan, pero hindi naman totoo yan Alam natin lahat, no? You have a transaction, let me know. As far as I am concerned, kung meron ka raw transaction ba, ipaalam sa kanya. At sa abot ng kanyang kaalaman, lahat daw honest. If you have information, say it in public. And I will ask the cabinet member to resign immediately. Ganun lang, resign lang. Tapos nag-issue ng warning, do not lie. Don't invent a story. That's bad. If you do that, it's you I'm going to kill. May panakot pa mga kaibigan Pagka daw yung dinala mong tao, o kaya yun sino mang magsasabi na siya ay nasuhulan, papatayin niya raw yan basta inimbento lang, kasi masama daw yun, mga kaibigan. Ito magandang pag-usapan natin ito Kasi po, dito, ito'y piskal, naging piskal ito, abogado. So, alam na alam niya ang ibig sabihin ng kanyang sinasabi. Ang hindi nakakaalam nito, yung mga tabogo, di ba? Tanga, bobo, gago. Yan, yung mga hindi nakakaintindi niyan. Bakit ito? Kasi pag ikaw, sinuhulang ka, di ba? Sa ilalim ng batas, yung nanuhol, hindi lang yung sinuhulan o tumanggap ng suhol, ang may kaso, ang may krimen. Kung hindi, pati yung nanuhol. Bakit ka naman lalantad kung nanuhol ka? Di ba? Di ibig sabihin may kasalanan ka sa batas. Pareho kayo makukulong nung iyong
inirereklamo. Ganun ho yun, mga kaibigan, sa batas. Tsaka ang sabi niya rito pag napatunayan, siyempre, kung halimbawa, gumawa ka ng krimen, para mapatunayan mo yan, sasabihin nila dyan, siyempre, napatunayan sa batas, di ba? Hindi sa, kung saan-saan lang, kailangan sa husgado, di ba? Doon pinatutunayan yung krimen. Kung totoo na may ginawa na krimen ang isang akusado, di ba? Sa hukuman yon pinatutunayan. Gaano katagal yon? Di ba? Ibig sabihin natin, itong sinasabi niya, katunayang hindi totoo yan Di ba? Nagpapabilib lang si Presidente Digongyo para may masabi lang na, kasi siyempre, bakit kapag dududahan? Di ba? Kung ang mga tao mo, hindi mga magnanakaw. Di ba? Ang dami dyan. Paano magiging malinis yan? Tinanggal mo. Natanggal nga Yung sila Cesar Montano. Yung sa tourism, yung si Juan Dateo. Di ba? May ginawa. Kaya ang tao ngayon, ang paniwala na nila talagang corrupt. Itong administrasyon. Marami na yan Hindi naman maitatago yan sa publiko. Ano ibig sabihin kapag ka ba yung mga korap na yan sa gobyerno? Kailangan bang antayin pa nating mapatunayan para masabi mong hindi korap yan o korap yan? Mga kaibigan? Hindi. Meron niyang barometro. Hindi ba? Halimbawa, si Roque. Ala naman kwarta yan Ultimo nga yung pamilya nung naging biktima ni yung Amerikano, si Pemberton. Hindi ba kumalat yung balita, hiningan niya ng 25%, magkano na lang yung perang nakuha, mga kaibigan? Hindi naman na siya ang abogado. Hanggang sa kahuli-hulihan. Iba na ang naging abogado nun. Dahil na-appoint na siya sa gobyerno, bawal na ang humawak ng kliyente. Di ba? Mag-moonlighting. Bawal yun. So, ngayon, ba't hindi nila sagutin yung balita na yung asawa niya nagpapatayo ng malaking beach resort na pinondohan ng mga inchik? Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Halimbawa lang yun. Marami pa. Nakikita naman natin. Ano tawag mo dun sa Dolomite Sand sa Manila Bay? Kailangan ba manatili yung mga taong yan sa pwesto? Kaya yan iniimbestigahan, kaya hindi iniimbestigahan. Kailangan pa bang manatili sa pwesto yung makakapalang mukha na yan? Mga kaibigan? Nakita na ninyo nangyari, di ba? Sa Manila Bay. Pag umuulan, sigurado, wash out. Di ba? Ang Dolomite Sand. At ang pangunahin dyan na mas matindi, yan ay panganib sa environment at sa kalusugan ng tao. Hindi ba? Yan scientific study yan. Hindi kayo scientist pare-pareho. Lalo na yung nagpakanan yan. Mga kaibigan, ni walang natapos mas magaling pa sa science. Mga scientist, ang natapos niya lang kumain. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat.
Rapid Fire. Yun ang ano, yun ang ano nyo mahahalata ninyo na ito nagpapabilib. Nagpapabilib lang siya sa mga tangahanga, sa kanya mga tangahanga, na kung may makapagsasabi raw na even kahit piso lang, ano yun hindi makatotohanan yung basihan na yun na piso lang, mga kaibigan. Kasi ni Pulubi hindi tumatanggap na ng piso Baka batuhin ka pa nun Bigay mo yung piso babato sa'yo Mga kaibigan Ikaw naman, nahiya ka na mamigay ng piso, di ba? 5 piso nga sisimangutang ka pa di ba? Iismirang ka pa ng mga pulubi o nanghihingi ng pera. Mga kaibigan. Tapos sasabihin mo piso. Huwag na tayong maglokohan. Ano ho yan Meron tayong dapat na proseso. Hindi naman ninyo ginawa yan katulad niyan. Nag-order kunyari lahat daw ng kurap sa gobyerno, imbestigahan. Paano nyo magagawa yun? Mga next to impossible Hindi ba? Paano nyo magagawa? Meron na ba? Wala Wala naman Ombudsman. Ang dami nang gumawa ng corruption Sumabit na nga yun lang si Kat De Castro. Si Fat De Castro. Mataba Hindi ba sumabit din yan sa sa tourism? O di ba inappoint sa iba? Nilagay sa Channel 13. At hindi lang yun. Naging 2 pa. May Channel 4 pa. Mga kaibigan, si Fat De Castro, na makapal ang taba. Percy Lapid, bumabanat. Rapid Fire. Fat De Castro, magpalaipo ka naman. Dami mo naman pera, di ba? Pabawasan mo naman yung makapal na taba mo sa mukha. Nakakabuisit di ba? Nakakabuisit na gusto tayong patawanin, mga kaibigan. Piskal ka halimbawa, may nagsuhol sa'yo. Halimbawa, di ba? Kahit kanino. Baka akala ninyo yung corruption yung bribery, suhol. Di ba? Yung bribery, baka akala ninyo yung government official lang ang sabit dyan. Di ba? Pagka sila'y tumanggap ng suhol. No. Ang sabit dyan, yung nanuhol at yung sinuhulan. Pareho ng kaso yun. Ngayon, para hindi ka makasuhan, mga kaibigan, hindi naman magsasalita yung nanuhol. Sigurado yun. Kasi mabubulgar, di ba? At siya masasabit. Sigurado yun. Batas yan mga kaibigan Ngayon, ang sinasabi lang natin, kung talagang walang corruption, bakit kayo pumapayag na ang mga mambabatas magkaroon ng pork barrel? It takes 2 to tango. Hindi naman pwedeng isasaksak ng mga congressman yung kanilang budget na nanakawin nang hindi alam ng executive. Sapagkat pagdating ng oras, ang magpapatupad niyan, executive Halimbawa, i-release na yung pondo, aprobado na yung budget. I-release na dahil ipinalagay ng mga congressman sa mga DPWH. Yan. DepEd, di ba? Ngayon, ang magre-release niyan, executive ang Department of Budget and Mismanagement, mga kaibigan. Yan ang magre-release. So, alam lahat yan. Bago pa lang gawin yun, bago pa lang mag-deliberation yan,
Alam na yan. Magkakasabwat na yan eh. Eh ano, bawal doon. Labag sa batas yun. Pork barrel. Kahit ano itawag mo dyan. Ha? Kahit saan mo gagamitin project yan. Bawal yan. Kaya totoo yung project, kaya hindi totoong project, bawal yan. Ayon sa desisyon mismo ng Korte Suprema. Kaya ang idadahilan nila dyan, pag sinabing, ito, yung sinasabi ni Presidente Digong nyo na, magturo ka niya na isang tao na ako'y sinuhulan, kahit piso. Ha? Yung mga imposible, nagpapahanga eh. Ha? Oh, mga kaibigan, yan, alam niya yan na hindi mangyayari. Sinasabi niya yan para, kasi alam niya ngayon na wala nang naniniwalang sila talaga may totohanang kampanya laban sa korupsyon. Wala naniniwala. Yan, korupsyon. Ilarga nyo. May kumikibo pa ba? Wala na eh. Ang tingin na sa inyo, korap na yung administrasyon na yan. Kahit anong gawin ninyo. Kahit na magbikini ka pa sa karsada. Di ba? Oh, wala, hindi ka na paniniwala. Magtutuwad ka ron. Kahit anong gawin mo exhibition, wala na yan. Ibig sabihin, discredited na ang administration pagdating sa lahat ng kampanya nito. Lalo pa yan, corruption. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Yung Dolomite nga pinakahuli pa yan Ang dami pang mga mas malalaki dyan. Mga kaibigan Oh, ano tingin mo dyan? Ang daming violation yan. Di ba? Oh, kukunin mo tatabasin mo yung bundok. Ha? Tapos tatambak mo dyan. Yung tinabas mong bundok violation na yun Di ba? Oh, ano nangyari doon? Sinira yung dagat. Kasi umagos yung mga Dolomite doon. Oh, yung mga mangingisda, 5 kilometro na layo nila bago sila makapangisda. Hindi na, dati, malapit lang, nakakapangisda na sila. Dahil umagos yung pinagkukunan nilang bundok ng Dolomite, umagos yung Dolomite, pumunta sa dagat. So, lason yun, mga kaibigan. At mapanganib sa kalusugan. O, yun ang katotohanan. O yan. At sasabihin mo, malinis yung mga kasamaan mo. Naku po. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Naalala ko tuloy ito si General Danilo Lim, na ang hangad pala nito, mapwesto talaga, no? Kunyari, pakudeta nung araw, di ba? Parang akala mo talagang mga makabayan nung banatan ko yan dyan sa Bureau of Customs, mga kaibigan, di ba naupo yan doon sa panahon ni Pinoy. Naging Deputy Commissioner yan ng Customs. Bay, ang daming umalingasaw na katiwalian sa kanyang opisina. Mga kaibigan, ano pa sabi niyan? Para makapaglinis-linisan, mga kaibigan, meron na nga niya nadyaryo to yung sinasabi niya dati, na meron nga niya nag-alok sa akin, nagdala ng pera doon nasa maleta pa Minya sabi, attache case, di ba? Punong-puno raw ng pera. Kung ilang milyon yon.
Sabi niya, hindi raw siya tumatanggap. Ano sabi natin? Ba't ka naman tatanggap? Di bigay mo rin sa tao mo, doon mo pakuha. Di ba? Meron bang opisyal na ganun siya tatanggap? Di ba? Siyempre, iba tatanggap, hindi kayo. Isang Filipino nurse, mga kaibigan, sa United Kingdom, ito, makasaysayan ito kasi ito na ho yung testing gagawing guinea pig. Kasama nga tayo sa gagawing guinea pig testingin kung mababaliw ka sa bakuna, ano mangyayari sa'yo. Ang kinatatakutan naman doon sa bakuna ng inchik, baka pag naturukan ka maging inchik ka. Diba? Sisingkit ang mata mo. Unti-unti, hindi mo napapansin. Baka yung bakuna na yan, ang kanilang pamamaraan ngayon para masakop ang mundo Masasakop mo instantly ang mundo pag gumamit ka ng bakuna. Yung magiging inchi ka, sipin mo magiging inchi ka yung lahat. Pagka gano'n ang resulta ng bakuna ng inchik ng China, mga kaibigan, kayong mga Pilipino dyan sa Amerika, pwede na kayong magpasaksak yung galing sa China. Kasi para hindi na kayo pakuhanin ng visa. Papunta rito sa Pilipinas. Kasi dito sa Pilipinas, pag in-check, pwedeng pumasok. Maraming paraan. Punta ka sa congressman. Sabihin mo o dun sa mga contact ng congressman, ng mga hustler. Diba? Tapos i-endorso ka naman ng congressman, yung pangalan ng in-check, dun sa DFA. Yung DFA naman, i-endorse naman dun sa sa embassy ng Pilipinas sa China para yung mga inchik makapasok dito. Yung mga Pilipino hindi. Ayaw nga bigyan ng visa Napakatagal para mabuisit ka. Matagal. Hindi ka nila i-schedule. Mga kaibigan. Ngayon, ang sabi ho dito sa balita, isang Filipino nurse ang mapapasama sa kasaysayan dahil siya ang unang nagturok sa kauna-unahang pasyente na binakunahan ng produkto ng Pfizer at BioNTech, mga kaibigan, ng bakuna outside of clinical trials sa United Kingdom. Kung hindi ako nagkakamali, itong si May Parsons, 90 years old mga kaibigan 90 anyos, tinetesting dun sa malapit ng Matigok, di ba? Para dalawang bagay yun. Pwedeng masabing hindi dahilan nun bakuna, di ba? Pwedeng yung kung mamamatay, at least matanda na, di ba? Ilang taon na lang, baka nakakamatay ang bakuna, at least may edad na, 90 years old na kahit di saksakan yan hindi na gano ring magtatagal, di ba? Mga kaibigan, Pilipina, ang nurse na nagsaksak dito ng bakuna. Dahil nga po, di ba kinikilala ng mga taga-United Kingdom ang kabayanihan ng mga Pilipinong frontliner, di ba? Marami na nagbigay ng dyan ng pagkilala dyan Napanood pa nga natin Ang sabi niya, I'm glad that I'm able to play a part in this historic day. The last few months have been tough for all of us working, but now it feels like there is light at the end of the tunnel. Ang sabi naman ng United Kingdom Ambassador dito sa Pilipinas, si Daniel Prus, kinikilala rin niya ang
itong si Parson bilang isa sa mga maraming o libo-libong Filipino healthcare workers na nakagagawa ng malaking kontribusyon sa sa pangangalaga lalo na dito sa panahon ng pandemic. Meron pang kasunod ditong nasaksakan eh. Ang pangalan Einstein eh. Kung ano yung pangalan nung di ba? Parang ganun eh. Kapangalan nung matalinong tao. Pareho sila ng pangalan. Yun naman, 84 years old yata. 80. Ang above, ang edad nun. Pero ito, nung una pa lang, na pinag-uusapan ito, nandun pa tayo sa isang himpilan eh. Bago tayo bumalik dito sa himpilang ito. Doon pa lang, sinabi ko na kung meron man bakuna, sipin ninyo, napakahirap na makikipagsapalaran ka. Di ba? Lalo na sa pamilya mo. Di ba? Kahit may bakuna na. Bakit? Kasi itong bakunang ito, lahat naman ng bakuna, ganyan eh. Nabanggit na nga natin, di ba? Yung mga bakuna sa bata, yung mga sanggol, di ba? Binabakunahan yan eh. Merong schedule yan eh. Kung ilang buwan yan, gagawin niyang bakuna na yan. Ibabalik mo nang ibabalik yan sa ospital o kaya sa health center para makumpleto niya yung series ng bakuna na ibibigay sa kanya. Hindi ba nagkaroon ng study yan sa Amerika na yan daw bakuna, nabanggit na natin yan eh. Yung bakuna ay ngayon nila na pagtanto na yan na nagiging sanhi na may mga batang nabakunahan na paglaki nila ay nagresulta sa pagiging autistic. Yan daw ang nagiging cause. Kaya, akalain ninyo, sabi nung mga nasa medical profession, babawasan na nilang nila yung dose nung ibinabakuna. Ito kasing ibabakuna sa COVID, 2 beses ito eh. Hindi lang isa ito. Meron ding schedule ito, kailangan kumpletohin mo yung 2. Ngayon, napatunayan na nagiging sanhi ng pagiging autistic. Dumadami yung autistic dahil doon sa bakuna sa pagkabata. Yan, matagal yan, matagal na yan, yung bakunang yan. Sipin mo yan. Yang sa mga bata. Ito ngayon, bago ito eh. Hindi mo alam kung kailan sisibol yung side effect nito kung meron. Hindi ba? Hindi mo alam kasi napakaigsi dahil kahapon napanood natin sa telebisyon merong isang Pilipina, hindi ko alam kung taga saan yan eh, kung taga rito o taga ibang bansa. Alam nyo, ang sabi niya, ako medical worker, health worker ako. Pero kahit na lumabas yung bakunang yan, maging available na yan, hindi pa rin ako magpapabakuna. Ibig sabihin niya, mag-aantay siya ng mahabang panahon bago niya subukan niyang bakuna. Antayin niya kung ano magiging epekto niyan sa mga nasaksakan ng bakuna. Hindi mo ba, mga kaibigan? Kasi hindi mo alam ito eh. Kaya nga ang daming mga sapantaha, di ba? Pagka nabakunahan ka, baka maging inchik ka kung galing sa inchik yung bakuna mo. Sisingkit yung mata mo. Di papangit ka. Hindi ka naman singkit, ang ganda ng mata mo. Tapos nabakunahan ka, hindi mo nare-realize, unti-unti, naniningkit yung mata mo. Di ba? Mga kwentong pero ang masama, yung magkaroon ng
damage yan sa katawan mo. Di ba? Lalo na sa mga organ ng tao. O ito, ano ito clinical trial din ito Itong ginawa nila mga kaibigan dito sa Pfizer. Outside of clinical trials. Parang guinea pig ka rito na testingin ka, mga kaibigan. Ano po? Kaya tama rin yung nung umpisa pa lamang nasabi natin na ba't ka magpapasaksak niya, nakakatakot yan. Hindi ba? Hindi mo alam kung ano ang ibubunga niya sa iyo. Pagdating ng ilang panahon, hindi mo masabi, walang makapagsasabi. Ang testing lang nila para hindi ka mahawahan nung COVID-19. Pero yung test, pag yan naisaksak mo, halimbawa yung alak, di ba yung alak may mga edad dyan? Yung mga wine, di ba? Yung mga alak. Nalalaman mo sa lasa ng alak, yung edad ng alak, di ba? O ito, bakit walang trial na masasabi nila na sa ganitong ilang taon, halimbawa, 10 taon, walang epekto yan sa tao. Kasi tinesting namin meron sila dapat paraan, kung halimbawa, for 10 years. Halimbawa, di ba? For 10 years. Walang magiging epekto sa iyo. May guarantee na ganon. Ito'y wala Ito'y mga kaibigan Kumbaga, suntok sa buwan ito. Bahala na. Bahala na bukas. Huwag ka lang mahawahan ng COVID. Mga kaibigan. Gayong, may mga gumagaling naman sa COVID. Hindi ba? Meron pa nga ang dami lumalabas ngayon. Di ba yung bakuna rito na tinanggihan nila, yung taga riyan sa Sambales? Taga rito sa Sambales, yung si Pabunan, Dr. Pabunan. Matagal nang nagbabakuna yun Wala pa yung COVID na yan Yung mga nabakunahan yan, di nagkasakit Mga kaibigan At sinasabi nga nila, ito ginamit daw sa ibang bansa ngayon. Mga kaibigan, imbes na dito nagamit sa Pilipinas. May mga nagsasabi, iba-iba pa, di ba, yung gamot sa COVID, natuklasan nila yung BCO. Di ba? May gamot naman May available ng gamot. Di ba? Masama, pag na-iniksyonan ka na ng bakuna, pagkatapos, for a certain period of time, magkakaroon pala yan. Yun ang hindi nila nasisiguro. Hindi nila binibigyan ng guarantee. Di ba? Hindi nila masabi yun Maging sila Yung gumawa nito Hindi nila alam. Wala silang masabi kung ano hanggang kailan merong posibilidad na magkaroon yan ng epekto o yung tinatawag na side effect. Eto mga kaibigan ang sabi naman ni Presidente Digongyo, gusto niya raw na sagutin o balikatin ng gobyerno itong COVID-19 tests sa mga public facilities dahil, ito pakinggan nyo, napagtanto niya ang kahalagahan ng testing para mahinto yung hawahan, yung transmission ng virus. Mga kaibigan, sipin ninyo ngayon niya lang napagtanto. Ilang buwan na ho ito? Mag-iisang taon na Sabi, alam mo, ang importante pala, sa totoo lang,
And I realize now, sa totoo raw pala, na ngayon niya lang na pagtanto, na it's the testing. Yung swabbing pati, yung test, kasi mahal. Ngayon niya lang na pagtanto yung kahalagahan nitong testing. At ang sabi niya, free of charge, target the first or second quarter if you can have a program where I can review and look for the money. Ang dinig ko pa nga rito, Tagalog kanina. Sabi niya, wala akong pera. Di ba? Ito, pag nagsalita ito, yung pera ng gobyerno tawag niya, pera ko. Ako, wala akong pera. Pera ko. Yun ang tingin niya, pera niya. Yung pulis ko. Parang siya na may-ari ng Pilipinas Sundalo ko. Yan. Pero pag mangungutang tayo. Yan. Pagkahawak na, pera ko. Yan po mga kaibigan ngayon, lilibrihin daw. Target daw nila first or second quarter. Hindi pa determinado kung saan If you can have a program where I can review and look for money. Paliwanag niyo muna saan niyo dinala yung mga inutang ninyo during the pandemic. Pero ito, ang tawag dito, ang tagal-tagal na, ngayon niya lang na-realize na ano pala yan? Importante pala yan, swab test na yan. Para hindi kumalat. Eto. Isipin ninyo, pagka nagsasalita si Vice President Leni Robredo, kung ano mga ginagawa nilang pambababoy, pambabastos, panlalait. Pero alam nyo ba, nung March 17 pa nitong taon, as early as March 17, nag-lockdown tayo 15 di ba? March 15, tandang-tanda ko Kasi nung araw na yon, dapat ko i-celebrate ang aking kaarawan. 2 days after ng lockdown, si Vice President Robredo ay nanawagan na para sa massive testing sa mga community. Mga kaibigan, nung petsa ngayon, nung sabihin ito ni Presidente Digong nyo kahapon December 7. Isipin mo, ang layo ng distansya. Hindi ba? Bakit hindi nyo pinakinggan? Ang tawag sa inyo is law. Ngayon mo lang na, ang bagal ng isip mo pala. Hindi ka naman talaga nag-iisip. Kaya nung panahon na si Ninoy napatay ang slogan hindi ka nag-iisa. Di ba? Ito dapat ang slogan, hindi ka nag-iisip. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Ito pa masaklap nito lang nakaraang buwan, November 23. Si Roque, ano sabi ni Roque? Pinagyabang. Talagang mga siraulo ito Ang sinasabi lagi, puro invento, itong invento. Di ba? Ano sabi niya? Duterte, si Presidente Digong nyo raw, ay 10 steps ahead sa mga pagkilos, pagtugon sa mga problema, lalo na sa pandemic. 10 steps ahead daw, 10 hakbang. Nauna na si Presidente Duterte. Bakit ito? Pag-aralan ninyo yung sinabi ni Vice President Leni Robredo noong March 17 na nananawagan siya para sa magkaroon ng massive testing.
Hindi ba? Oh, siyempre dapat tinugunan ng gobyerno yun. Hindi. Oh, kailan sinabing importante pala yan? Kahapon, December 7. Ilang buwan yun? Mga kaibigan, hindi 10 steps ahead si Presidente Duterte. Siya ay 10 months backward o late. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Oh, hindi ho ba, mga kaibigan? Mabuti na lang merong mga naka-record na ngayon sa ang mga balita, pwede mong balikan, di ba? Oh, katulad niya, paano mong pasusubalian na nung March 17, sinabi na ni Vice President Robredo, dapat gumawa na ng massive testing. Oh, kasi importante, alam na ni Vice President Robredo na importante talaga yan. Di ba? Siya kailan? Slow. Tawag na mga dyan, di ba? Slow. Oh, yung mabagal kang maka-pick up. Oh. Ang gusto niya lang, kwento niya. Ha? Yung kwentong kulangot niya. Puro kwento yan eh. Yung kwento niya nga, paulit-ulit eh. Kaya ako minsan nahahawa, paulit-ulit na rin eh. Di ba? Oh, mga kaibigan, yung natin, mga joke natin, minsan paulit-ulit na eh. Kasi, nung araw, hindi nila napakinggan yon. Iba naman yung nakikinig ngayon, nadagdagan, di ba? Tulad niyan, may matanda. Nagpunta sa si Lito Lapid. Nagpunta sa sa National Bookstore eh. Tinanong nung sales lady, "Sir, anong book ang hinahanap nyo?" Sabi ni Lito Lapid "Oo nga, naghahanap nga ako ng book." "Ano ba yung book na yun na hinahanap nyo?" "Yung Facebook." Mga kaibigan, nung bago yung Facebook, baya kalahin niya sa National Bookstore nagpunta ang damo. Si Erap naman nung araw, nakita niya sa mall, pumasok sa tindahan. "Meron ba kayong ballpen?" Sabi gano'n, "Wala ko kaming ballpen dito eh." "Lapis, meron ba kayo?" "Wala rin ho kami niyan." Sabi ni Erap, "Anong klaseng pen shop ito?" "Walang ballpen." Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Si Erap, di nyo napagkikita ngayon, takot sa COVID. Lito Lapid, di ba? Takot na takot sa COVID siguro, no? Hindi napagkikita eh. Kaya yan naalala ko talaga si Miriam, si Tita Miriam nyo. Noong nabubuhay, ito babala niya sa mga butante. Alam nyo niya, iyang balota, hindi yan listahan ng mga magnanakaw. Kaya kayo, pag boboto kayo, pipili kayo, di ba, ng iboboto mo para manungkulan. Kaya sabi ni Miriam, huwag niyong gawin listahan ng magnanakaw yung balota. Ha? Ito, para ka kasing bumoboto ng paborito ko tong magnanakaw na ito. Ha? Susulat mo ngayon. Ito ang paborito kong party list na magnanakaw. Ayan, mga kaibigan. Ano yon? ACT-CIS ba yon? Ayan, boto natin. Kasi yan ang may hawak ngayon ng kwan ng isipin mo, party list. Siya ang may hawak ng appropriations, mga kaibigan. Nung araw, bigas lang ang hawak niya, nahuli pa doon sa Subic. At ito hong isang Pilipino, mga kaibigan,
Eto tignan ninyo sa atin, nagpapatupad ng kung ano-anong walang mga kabuluhan. Bakit sa Taiwan, sa ibang mga bansa? Pagka nagkasala ka, talagang paparusahan ka. Ayan, Siya ngayon ay pinagmulta ng 3,500. Sa kabila na 8 segundo lang, dumungaw lang siya palabas dun sa kwarto niya kasi naka-quarantine ito itong Pilipino, mga kaibigan, sa Kaohsiung. Very briefly lang lumabas siya, humakbang lang sa labas ng pintuan, sa hallway ng hotel. Meron CCTV yung hotel. Di ba? Ang mga CCTV, siyempre, meron timer Hindi ba? Malalaman mo kung gaano katagal Yun po, sa 8 segundo, ang naging katumbas na multa sa kanya ay $3,500 o sa Taiwan dollars ay 100,000 sa pera ng Taiwan. Siya po ay nakuna ng CCTV ng hotel staff. Pagkatapos, itinawag siya sa Department of Health. Ayan ang sabi mga kaibigan. Sa ilalim ng quarantine rules na ipinatutupad sa Taiwan, ang mga tao ay hindi po pinapayagan na lumabas ng kanilang kwarto. No matter for how long. Regardless kung ilang segundo yan, basta sinabing, huwag kang lalabas, huwag kang lalabas. Kaya nakita ninyo, ang naging kaso lang sa Taiwan napakababa Mga kaibigan, mga 700 lang yata naging kaso dyan Sa 23 million population nila, 716 coronavirus cases lang ang naitalang kaso at 7 ang namatay. Yan ay ayon sa data na galing sa Johns Hopkins University. Ayan mga kaibigan. Sipin ninyo, dito kung ano iniisip, di ba? Doon talagang pinatutupad. Walang pwedeng lumabag. Kahit na ikaw opisyal lang gobyerno, katulad niya, yantok. Yan ba yantok na yan Pwede namin gamitin sa opisyal ng gobyerno. Nalalabag. Sige, payag tayong paluin na yantok. Pero, public official, papaluin din namin. Magdadala rin kami na yantok. Diba? Pupunta ako sa Dusit Hotel. Marami kong hahatawin doon. Sigurado. Nagsasayawan pa. Nagkakantahan pa. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Sa Korte Suprema, kahit tama ang desisyon mo, merong kokontra dyan pag kinontra yan, gagawa ng opinion yun dun sa desisyon. Yung dissenting opinion. Susulat ng dissenting. Bakit? Kasi ipapaliwanag mo Bakit mo hindi ka sumasang-ayon? Di gagawa yun. Papaliwanag niya, bakit hindi siya sumasang-ayon? Yun namang ibang maestrado, ang pagpipilian nila, yung dissenting at saka yung ponensya ng yung sumulat ng desisyon. Kung sila isang ayon, pipirma sila doon sa nakalagay na concur o concurrence. Di ba? Concur, mga kaibigan. Kung hindi naman, doon sila pipirma sa dissent. Dissenting opinion.
Doon sila pipirma. Mga kaibigan. Kaya ako bibilangin ngayon, sino yung mas marami? Yung kumokontra o yung pumapabor sa desisyon? Kung sino mas maraming bilang, yun po ang masusunod na desisyon. O di, pagka mas marami ang pumirma doon sa dissenting opinion, gagawa na ngayon ng sarili niyang ponensya. Siya ngayon ang magiging ponente. Yun ang desisyon niya na gagawin ang masusunod at kailangang maipatupad. Hindi ba, mga kaibigan? Pagkatapos pag-iinita mo yung tao kung hindi siya bumoto, kung kumontra siya. Ano pakialam mo? Karapatan nung maestrado yun na kumontra siya dahil yun ang proseso nila ron. Di ba? Binabanggit nila yung kaso nung pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos. Nalibing naman Ang totoo, kaya nila ginagawa yan para puwersahin ang Korte Suprema na bumoto para sa protesta ni Bongbong Marcos. Pabor sa protesta ni Bongbong Marcos labang kay Vice President Leni Robredo. Yun ang gusto nilang mangyari. Hindi nga lang natin alam kung yung maagang pagre-retiro nitong kasalukuyang Chief Justice may kinalaman dyan. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Kasi hindi ba, appointee ni Presidente Digong nyo yan At saka ang masama, hindi nila pinahintulutan na mapaboran yung kapritsyo nitong mga taong ito na ilabas yung salin ni Justice Leonen. Wala naman kayong basihan Di ba? Wala silang basihan, kaya pumupunta sila ngayon sa impeachment. Anong basihan mo? Dahil hindi pinalabas ng Korte Suprema? Ano yan? Gumagawa kayo ng constitutional crisis? Pakikialaman ninyo yung desisyon ng Korte Suprema? Sinabi ng Korte Suprema, hindi nila papayagan ilabas. Kasi kung papayagan nila, pati lahat sila dapat maglabas. Di ba? At kung magpapalabas ka ng salin, ano ang basihan mo? Yung sa kanila, innuendo Mga kaibigan Walang katotohanan Salita lang nila Halimbawa, sinabi mo, may deposito yan na ganito sa bangko Ba, ilabas mo yung kopya ng deposito. Di ba? Yun ang magiging basihan mo para ka makapagpalabas ng salin. Bakit tinanggihan ng Korte Suprema? Wala kayong basihan Hindi ba? Lalabas na gagong-gago na. Ang mga appointee ni Presidente Duterte, pagka yun, ay sinang-ayunan nila ang isang malaking kagaguhan. Di ba? Na gustong mangyari ng kampo ni Bongbong Marcos. At sabi ko nga kahapon, pasalamat tayo, buti na lang hindi nanalo yan. Dahil kung nanalo pala yan, yan ang gagawin ng mga tao niyan, puro abuso, mga kaibigan, puro paglabag sa propriety. Yung wala na sa kawastuhan, yung mga pinaggagawa, pananakot na, terorismo na mabuti. At sana, sa pagtakbo muli ni Bongbong, wag ka rin manalo. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Ito naman. Text dito.
si Alan Peter Caldero nagsimula ng magsalita laban sa administrasyon. Eh hindi mo naman sinabi kung ano yung sinabi ni Peter Cayetano. Eh bayaan mo munang malaman natin kung ano yung sinasabi nyo, binabanggit nyo na sinasabi ni Peter Cayetano laban sa administrasyon. Siyempre, yun ang, alam nyo na, di ba? Kaya ibig sabihin nun, magaling ka dito. Lahat naman yan, subukan mong pagsisibakin niya yung mga walang hiya dito sa gobyerno. Yun din ang gagawin yan Di ba? Kasi nga, kasaysayan na yan. Mga kaibigan, nung umpisa pa lang, sabi natin, kumuha ka ng devil's advocate. Eh wala. May mga tao talaga na ang gusto, puro papuri lang ang maririnig. Hindi pwede yun. Hindi gagana ang sistema at hindi ka makagagawa ng tamang desisyon. Kaya lahat dispalinghado Mga kaibigan devil's advocate. Ang sabi ko pa nga para maging tama ang desisyon mo, nung nakita nating puro gago yung pinag-a-appoint, puro mga, mga reject, yung mga pinag-a-appoint nila. Reject tignan ninyo lahat. Yung walang qualification. Reject, walang qualification, walang credibility. Isipin mo yung pinag-a-appoint mo. Ano sabi natin? Dahil sigurado na magkakamali ng mga desisyon nito. Kaya, ang sabi natin, ngayon pagka gagawa ka ng desisyon, base sa kung ano pinayo sa'yo ng mga nakapaligid sa'yo, para maging tama ang desisyon mo. Ano sabi natin? Baliktarin mo yung payo sa'yo. Halimbawa, sinabi sa'yo ni Manduroque, ganito gawin natin sa kwarta ng ng PhilHealth. Baliktarin mo. Yung kabaliktaran nun ang gawin mo. Palibasa ngayon, makikita ninyo, hindi na siya ang nagpapatupad ng mga polisiya sa gobyerno. Ipinauubaya na niya dito sa hunta, mga kaibigan. Tingnan mo, kanya-kanya sila ng desisyon, iba-iba mga sinasabi, iba-iba mga pinatutupad. Ngayon, yantok, mamamalo. Bukas, hindi raw mamamalo. Bakit ganon? Paano? Hinahayaan na silang magdesisyon at saka na lang sasagutin pagka pinalagan ng publiko, mga kaibigan. Yun naman parang sinasabi, parang sila na lang ang meeting of the minds. Sasabihin pagka, alam nyo na gagawin nyo, isa lang naman ang bilin sa kanila siguro. Para mo na nakita. Basta may sabit yung sinabi nito, alam nyo na gagawin nyo. Gagawa na kayo ng ibang issue ninyo. Di ba? Para doon na naman ma-divert yung usapan. Mawala na sa kanya yung focus. Para kayo na ang banatan, hindi na siya. Pagka sumablay siya, yun lagi, gawa kayo ng fake news. Gawa kayo ng kahit ano. Katarantaduhan, mas maganda yung katarantaduhan, sasabihin ninyo. Gumawa kayo ng yantok. Makakainisan kayo, magiging controversial yan. Yan ang pag-uusapan. Di ba? Makakalimutan yung chismis kay Sharon Cuneta. Na ichinismis niya. Makakalimutan yung pambababoy niya. Kung makapagtanong kay Vice President Robredo, saan ka galing kagabi? Bahay. Nagtatanong lang nun yung may relasyon. But may relasyon ba yun sa'yo? Wala naman relasyon sa'yo yun Di ba? Nainggit ka? Kung may karelasyon man yun, yun malaya yun. Mga kaibigan, hanggang hindi naman napipinsala yung trabaho niya kayo nga katakot-takot na damage sa trabaho ninyo Wala kayong ginagawa puro pagkakalat, puro pera na lang ang nawawala.
winawaldas, ginagamit sa maling mga proyekto para maging justification lang na sa pangungurakot sa pondo ng taong bayan. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Ito, basahin natin yung ibang sinasabi dito ng mga taga-UP. Sino paniniwalaan mo? Yan si, inaghain ng impeachment. Sino ba yan? Walang kwan eh. Walang pinagmulan eh. Di ba? Walang track record eh. Kumbaga eh, bigla ka na lang susulpot. Ha? Makikisaw-saw ka. Di bayad ka. Di ba? Ano ka? Dami ka lang. Di ba? Kaya nga siya inasistihan ng abogado dahil ang gumawa lahat niyan, gumawa nung paperworks, yung grupo ni Gadon. Di ba? Hindi naman magagawa nung isang yan eh. Ba't ka kailangang asistihan ng abogado? Di ba? Halatang-halata, dami ito para lang magamit na front. May organization na niya. Anong organization yan? Invento lang yan eh. Tapos pai-endorso nyo sa kamag-anak ni Bongbong. Pinsan pala niya yun. Yung congressman niya sa Ilocos Norte. Ito, sabi nitong UP Law, evening class. Associate Justice Leonen resolves cases on the basis of their respective merits and the applicable laws, and with the called impartiality required of a justice of our Supreme Court. Mga kaibigan, alam nyo, ang pagdesisyon ng Korte Suprema ng mga maestrado, kailangan nakabase ng naman yan sa batas eh. Di ba? Yung sa kanila, pagliliwanag sa mga batas. Halimbawa, dapat bang payagang ilibing si Marcos o hindi? Di ba? Halimbawa, yun ang issue. Gagawa sila ng kanilang pangunawa base sa batas. Di ba? Yun eh. Hindi naman nila sinasabing ipalibing nyo si Marcos. Hindi naman trial of facts yan eh. Yang Supreme Court eh. Nagliliwanag lang sa batas. Halimbawa, di ba nagtatalo eh. Meron nagsasabi, huwag nyong ilibing si Marcos. Ang sabi naman ng iba, ilibing si Marcos. Di ba? Siyempre, para matapos yung taltalan, dudulog ka ngayon sa Korte Suprema. Alin ba ang tama? Base sa batas, ang mailibing si Marcos o hindi? Interpretasyon nila yun. Di ba? Yun ang totoo, mga kaibigan. Ngayon, ang kailangan mo para maipatupad ang desisyon, boboto dun sa desisyon. Dahil pag hindi, dalawang panig yan. Yung isang panig ang mananalo pagka hindi ka nakabuo ng majority vote. Hindi ba? Botohan yan eh. Mga kaibigan eh. So, halimbawa, krimen, pagpatay. Murder ang kaso. Hinatulan sa mababang hukuman. Ang hatol reclusion perpetua. Kung may hatol na ganon. Di ba? Yung reclusion perpetua, yung habang buhay na pagkabilanggo. Hinatulan ka ron. Di ba? Yan nagiging automatic subject for automatic review ng Korte Suprema. Di ba? Hindi mo na kailangang idulog, kundi dapat automatic review. Lalo na yung mga may bitay tayo nun. Di ba? No merong bitay.
subject yan ng automatic review. O gaano karami yung mga hanggang ngayon nakakulong, hindi na re-review ng Korte Suprema. Mga kaibigan, marami yan marami kasi yan. Ngayon, pagka ba idinulog sa Korte Suprema, hinahatulan ba nila yung tao kung mabibilanggo o hindi? Hindi ho ganon ang trabaho ng Korte Suprema. Kapag ka yung kaso sumampa sa kanila, dumating na sa kanila, sa kanilang jurisdiction, ang papasyahan doon ng Korte Suprema, hindi yung kung dapat kang makulong o hindi dapat makulong yung akusado. Ang kanilang didesisyonan, igagawa ng desisyon at pag-aaralan para makagawa ng desisyon kung naging tama ang ginawang hatol ng mababang hukuman. Ganun ho ang trabaho ng Korte Suprema. Hindi siya yung nagko-convict. Hindi. Ipaliliwanag ng Korte Suprema kung tama o hindi tama ang naging desisyon. Pag sinabing hindi tama, di mali, di ba? Mali ang desisyon ng Korte. Ipapaliwanag nila yun. Hindi para humatol na ikaw ipapakulong nila na katulad sa judge. Yun ang kaibahan ng trabaho ng mga hukom kaysa sa mga maestrado. Yun naman mga kaso na mas mababa. Di ba pupunta ka pa sa Court of Appeals? Pagkatapos na, halimbawa, nahatulang ka na sa mababang hukuman, tatakbo ka naman sa Court of Appeals pagkatapos ng kaso ron. Para hilingin mo rin, iapila mo yung kaso na mali ang naging hatol sa akin, ganito, ganon. Sasabihin ng Court of Appeals kung mali o tama. Ngayon, pag sinabing kinatigan pa rin ng Court of Appeals, sinabi nila, tama yung desisyon, pwede ka pang tumakbo sa Korte Suprema. Yun yung final. Ganon din ang gagawin ng Korte Suprema. Yun ang malaking pagkakaiba. Kaya walang kasalanan doon si Leonen sa binibintang nyo. Hindi nila hinatulan si Marcos. Di ba? Bakit pinag-iinitan? Kasi nga po, si Justice Leonen ang ponente ngayon doon sa idunulog na petisyon nitong si Bongbong Marcos. Hindi ho ordinaryong kaso ito, katulad nung binanggit natin kaninang mga krimen. Itong kasong ito ay sa Presidential Electoral Tribunal. Bale, ang nakaupo kasi sa Presidential Electoral Tribunal, lahat ng maestrado ng Korte Suprema, sila yun. Isang bukod dyan na constitutional body. Bukod dyan, constitutional body ang Presidential Electoral Tribunal. Diyan mo naman idudulog ang protesta laban sa isang presidente o vice president. Kaya ang tawag Presidential Electoral Tribunal. Yan ay constitutional body. Pero ang mandato na mauupo bilang Presidential Electoral Tribunal, yung mga maestrado ng Korte Suprema. Mga kaibigan, yun po yun Ano kasalanan nila riyan? Di ba? Wala kayong butas Kaya nyo ginagawa yan sapagkat si Justice Leonen hindi pwedeng alam nila na hindi nila ito pwedeng pasunurin sa gusto nila. Nakikita naman ninyo ang kanilang karakter
nitong itong petitioner. Mga kaibigan, masama ang ugali ng mga taong ito. Hindi sila kumikilala nang hindi pabor sa kanila ang magiging desisyon. Kasi nakikita nila, nare-realize nilang unti-unti dahil sa pagkakabasura nung ibang kaso nila, wala sila talagang pag-asa. Yung reklamo nila, wala talagang basihan. So, para mapuwersa nila na gumawa ng pabor sa kanilang desisyon, winawalang hiya yung maestrado ng Korte Suprema. Binababoy, mga kaibigan. Yung pinasasama. Pinasasama. Kasabwat ang ilang nagpapanggap na media, nagpapanggap na periodiko, pero PR pala. Si Ka Percy Lapid, Bumambanat. Lapid Fire.